Si Nikola Jokic ay umakyat sa ikatatlo sa pwesto sa kasaysayan ng triple-doubles sa NBA matapos magtala ng 27 puntos, 20 rebound at 11 assist nitong Biyernes sa Cleveland. Ngunit hindi kinaya ng Denver Nuggets ang matinding 3-point shooting ng Cavaliers at natalo sila sa score na 126-114. Ang 139 career triple-double for Jokic ay nalampasan si Magic Johnson sa all-time list. Ito rin ang pangalawang triple-double niya ngayong season na may higit sa 20 puntos at 20 rebounds. Gayunpaman, ang quartet ng Cleveland na sina Donovan Mitchell, Darius Garland, Caris LeVert at Evan Mobley ay sumagot sa pamamagitan ng pagsama-sama para makapagtala ng 17 tres at kabuuang 73 puntos. Si LeVert na nagtala ng 21 punto mula sa bench ay nakatulong pigilan ang paghabol ng Denver sa pamamagitan ng pagpasok ng huling tres niya sa 6 na pagtatangka. Pagkatapos makapuntos si Michael Porter Jr. ng 2 sa kanyang 24 na puntos sa sumunod na possession, bumalik si Mitchell at nag-shoot ng isa pang tres mula sa assist ni LeVert. Ang magkakasunod na tres ay tuluyang nagwasak ng anumang pag-asa ng rally ng Denver at nagpakita ng tema ng laro. Habang ang Cleveland ay nag-shoot ng 22 for 48 with 45.8% from the 3-point range, kung saan 5 Cavaliers ang gumawa ng higit sa isang tres, ang Nuggets ay nagtala lamang ng 6 for 24 with 25% from beyond the arc. Si Mobley ay nag-shoot ng 3 for 5 from the 3-point range and 7 for 11 from the field for 20 points. Nagdagdag din siya ng 9 na rebounds, 4 na assists at 3 steals. Nag-ambag si Garland ng 24 na puntos at 4 na assists habang nag-shoot siya ng 3 for 10 from beyond the arc. Nagdagdag si Jarrett Allen ng 8 puntos, 6 na assists at 15 rebounds. Sa panig ng Denver, si Aaron Gordon ay nagtala ng 18 na puntos at 7 rebounds. Nagdagdag si Jamal Murray ng 19 na puntos habang sina Russell Westbrook at Christian Braun ay parehong may 10 puntos. Samantalang sa ibang laban naman sa preview ng quarterfinals ng NBA Cup sa pagitan ng Warriors at Houston Rockets, tinapos ng Golden State ang 5 sunod na pagkatalo sa pamamagitan ng 99-93 win nitong Biyernes sa Chase Center. Dahil sa mga injury sina Steph Curry, bilateral knee pain at Draymond Green, kaliwang binte, dinala ni na Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins ang kargada para sa Warriors. Umiskor si Kuminga ng career high na 33 puntos, kabilang ang 14 sa ika-4 na quarter at umiskor si Wiggins ng 22 na nagbigay sa kanila ng pinagsamang 55 puntos. Isang laro na nagtatampok ng 2 sa pinakamahuhusay na depensa ng NBA ang nakikita ng mga paghihirap sa pag-shoot sa magkabilang panig na ginagawang mas mahalaga ang bawat puntos na idinagdag ni Kuminga at Wiggins. Ang Warriors ay naglaro ng 13 laro sa clutch sa kanilang unang 21 laro ngayong season, kabilang ang 7 sunod at 10 sa kanilang huling 11. Sa pagkakataong ito, natalo nila ang kanilang kalaban sa halip na magtungo sa kahabaan ng pagkatalo. Narito ang 3 aral mula sa Warriors na nagputol sa kanilang 5 sunod na pagkatalo. Sa tuwing ang Warriors ay wala si Curry, ang iba ay dapat magbigay ng mas maraming opensa kaysa karaniwan. Lumilitaw na si Kuminga ang handang humawak sa mas malaking papel na iyon na tinatamasa ang kanyang ikalawang sunod na malakas na unang quarter. Umiskor si Kuminga ng 8 puntos sa mid-range jump shot at 2 3-pointer para buksan ang laro. Ngunit natigil ang opensa nang siya ay pinalabas. Umangat ang Warriors sa 14-8 in 3:44 mark nang pumasok si Kyle Anderson para kay Kuminga. Ang natitirang quarter kasama si Kuminga sa bench, ang Warriors ay na-outscored ng 14-4 at naiwan ng 22-18 in second quarter. Iyon ay binuhay ni Wiggins. Umiskor lang siya ng 3 puntos sa unang quarter at sumablay ang 2 sa 3 free throws matapos ma-foul sa 3-point shot. Ngunit sa pangalawang quarter, nahanap niya ang kanyang rhythm at umiskor ng 12 big points in 4 of 5 shooting habang nagawa ang parehong free throws kabilang ang isa sa 4-point play. Mahal ni Steph ang 4-point play na ito ni Wiggs. Leading the ball. Not to mention kind of leading at halftime mentally would mean something. Chance for a 4-point play. That's the second time he's done that. I don't think it will because he closed down from... Nakapag-combined sina Kuminga at Wiggins para makuha ang na 25 sa 43 puntos ng Warriors sa first half.
53 segundo lang sa second half, isang Kuminga layup ang nagdala sa timeout sa Rockets nang leading ang Warriors ng 10 puntos. Sa tatlong quarters, si Kuminga ay umabot sa 19 na puntos at si Wiggins ay nasa 18 dahil walang ibang Warrior na may higit sa 8. Pagkatapos ay umiskor sila ng 18 sa 26 na puntos ng Warriors sa ika-4 na quarter. Sa laro rin na ito, may kumuha rin sa sapatos ni Draymond. Ang makahanap ng mga puntos na walang Curry ay isang piraso lamang sa puzzle. Sino ang magpapalaki sa kawalan ni Green? Maraming mga players sa Warriors ang nagtrabaho. Si Brandon Podziemski ay walang anumang assist sa unang half. Ngunit mayroon siyang 7 rebound. Si Podziemski ay nakakuha ng career high na 12 rebounds sa huli. Si Kevon Looney ay isang team high plus-minus na umani ng 6 na rebounds na may 2 assists. Nagtapos siya ng 11 rebounds bilang bahagi ng kanyang game high plus 20. Pagkatapos ay merong Anderson, ang pinagkakatiwalaang veterano. Ang left calf injury ni Green ay nag-open muli ng ilang minuto para kay Anderson sa bawat isa sa huling 2 laro. Matapos maupo sa buong second half, 2 laro ang nakalipas sa Phoenix. Kailangan ng Warriors ang kakayahan ni Anderson na hawakan ng bola, gayon din ang kanyang haba at basketball IQ. Inatake ng Warriors ang kahinaan ng Houston. Pinili ng Rockets si Reed Sheppard sa number 3 in 2024 NBA Draft. Higit sa lahat dahil sa kung paano siya maiilarawan mula sa long distance. Ang problema lang sa kanya at sa Rockets ay ang Houston ay may crowded na backcourt. Ang katotohanan na pumasok si Sheppard sa laro na gumawa ng mababang 33.3%. Sa kanyang 3-pointers ay ang nagpapahirap sa kanya na makahanap ng mga minuto. Naglaro si Sheppard ng wala pang 8 minuto sa unang half at umiskor ng 5 puntos habang ginagawa ang isa sa kanyang 3 3-point attempt. Ngunit ang maliit na guard ay na-expose defensively ng Warriors. Maraming beses sa unang half na inilagay ng Warriors si Sheppard sa bawat aksyon na magagawa nila. Nagmintis siya ng 3 para lang makitang papano siya turuan ni Buddy Hield ng tray makalipas ang 9 na segundo habang sinusuri ni Looney ang rookie. Wala pang 1 minuto, pinalitan ni Jalen Green si Sheppard at hindi na bumalik ang rookie sa natitirang bahagi ng half. Hindi pinalaro ni Ime Udoka si Sheppard ng 1 beses sa ikatlong quarter, ngunit ginamit siya para simulan ang 4th quarter. Ang tunay na kahinaan na kailangang magpangiti sa bawat mandirigma, hinahayaan si Dillon Brooks na mag-shoot. Ang matagal ng kalaban ng Warriors ay kumuha ng 8 tres at nakagawa lamang ng 2. Ito ay isang magandang musika sa pandinig ng Dub Nation sa isang kailangan na panalo. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.